So sa umagang ito, let's have our a reminder of God from the book of Acts. Ang binasa ni Pastor Jan, dahil magpa-pastor din siya, diniklara na namin. Kasi nga nag-aaral siya ngayon sa theology. Engineer na pastor pa. Okay, so ang binasa niya ay chapter 4, 32 to 36. But our context sa umagang ito, pag-aralan natin yung chapter 4 ng mga gawa. Basahin ko po from para ma-excite kayo, and put yourselves during in their times. Ito lang muna ang tanong ko. Sino naniwala kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas? Say amen. Babasahin ko to in the context ng listeners dito ay mga mananampalataya. Kaya pag magbasa ko nito, mai-internalize natin yon kasi ang nakikinig ngayon ay puro mananampalataya. Verse 1, nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ay sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. So wala pang mga babae doon. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panukulan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang mga taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna sa Sanhedrin at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamagitan nila. Hindi natin ito maikakaila. Pagsabihan na lamang natin sila na huwag magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsasalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot si Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari, kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang.
Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita sa pamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao ay nagbabalak na walang kabuluhan? Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon ng mga angal sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at mga buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ng mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Lunat ninyo ang inyong kamay. Iunat ninyo ang inyong kamay upang mapagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos silang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napusos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. 32, nagkakaisang damdamin at isipan ng lahat na mananampalataya at itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay dinala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose. Ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak na matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan nito. Praise God, and to God be the glory sa pagkabasa ng chapter 4. Ayan, nakatapos tayo ng isang chapter. Amen? Amen? Diba? Yung mga hindi nagbabasa ng Bible, o di ngayon naka-chapter 4 kayo. Ganda. Ang ganda ng story ng Acts, no? So, yung Acts chapter 4. Sundan niyo po yung chapter 5. Maganda din yun. Yung chapter 5, ang ganda rin. Yung nagbenta sila ng mga lupa, ng mga ari-arian, tapos kinupitan nila kasi nangako sila na ibigay nila sa church. Tapos, sa mga apostol, ikinupitan nila, on the spot agad, namatay. So, tingnan niyo po yung chapter 5. Ang Acts chapter 4, 1-36, si Pedro at si John were arrested by the Sadducees, priest and captain of the temple for preaching about Jesus and the resurrection. Tandaan po natin, nag-preach sila with boldness, then nagkakaisa sila, at of course, dito sa chapter 4, makita natin yung kapangyarihan o paano nagkakaisa ang mga mananampalataya nagkaroon ng kapangyarihan. Amen? So, dito sa kabila ng mga opposition, marami ang manampalataya kay Jesus. Ang mga Sadducees ay hindi naniniwala sa resurrection. So, kaya nga nandun yung mga Sadduseo dahil hindi naman sila naniniwala ng resurrection. Ito ay, pag may nagpipreach, offensive sa kanila at saka politically disruptive. So, meaning, dahil nga sila naniwala na may resurrection at may nagpipreach, so sa kanila yon talagang labag. Pangalawa, dahil itong mga Sadduseo ay sila din ay may mga katungkulan sa Jerusalem, may katungkulan sa community. So pag may nagpipreach na kakaiba sa kanilang preaching, so magkakaroon yan ng confusion. At sa kanila yon ay offensive. Disruptive dahil din theologically or politically,
dumarami ang naniniwala. Isipin mo, isang gabi lang yun na 5,000 agad, lalaki pa yun. Di ba? Maraming mga nananampalataya on that time. 5,000 agad yung gabing yon, no? Dahil gabi na kinulong sila, nag-preach ang dalawang ito, and then 5,000 agad ang nanampalataya. At hindi lang yon, natatakot ang Sadducees, natatakot ang mga taong ito dahil hindi pwede nilang i-rebuke, hindi nila pwedeng pagalitan, hindi nila pwedeng labanan sila Pedro at saka si John doon that time kasi katabi nila yung mga nanampalataya at katabi nila yung mga tumanggap at katabi din nila doon yung mga pinagaling sa pamagitan ni Jesucristo. Di ba? So takot na lang nila. Kaya nag-uusap-usap sila. Chapter 4, 5-12, pusos ng banal na Espiritu Santo ang mga apostol. Matapang na ipinahayag ni Pedro si Jesus at ang papagaling niya sa lumpo at buong lakas loob nila silang nagpapatotoo. Sabagay, alam din naman nila na si Pedro at si Juan ay kasama ni Jesus nung buhay pa. At nung nabuhay muli, alam naman within the Pentecost Day nila, alam nila na puspos sila ng banal na Espiritu. Right after the Pentecost, tuloy pa rin yung pagpuspos ng banal na Espiritu sa kanila, lalo na sa gawain ng simbahan. Acts chapter 4, 13-22, pinagbawalan lalong nagpapahayag. Sabi nga nila, pinagbabawalan sila, ano sabi niya? Hindi naming maaring hindi ipahayag ang aming nakita at narinig. Mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa tao. Tingnan yung principle nila, no? Mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa tao. Sabi niya dito, Acts chapter 4, 23-31, ang sama-samang panalangin, hindi para sa proteksyon, kundi para sa katapangan. They prayed, hindi pala protektahan sila. Hindi yung sinasabi nila na, Lord, protektahan niyo po kami, baka kami bitahin, baka kami barilin, baka kami patayin. No, it's not. They were praying na maging silang matapang, bold sila na mag-share, bold sila na magbahagi ng kanilang naranasan at ng kanilang patutuo during with Christ. No? Yung kanilang naranasan. Nayanig ang lugar at napusos ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya on that time in verse 31. And ano yung effect? Acts chapter 4, 32-36, lahat ay nagkakaisa, isang puso at kaluluwa, nagbabahagi. Ang tunay na puspos ng Espiritu Santo ay hindi lang matapang sa pagsasalita, kundi bukas palad sa pagbibigay. Amen? So pag ikaw ngayon ay hindi ka pa marunong magbigay, lagi ka pang ikaw lang yung tinitingnan mo, parang ikaw lang ng ikaw, baka may kulang tayo sa spirit-filled life. No? So like for example, yung gutter, no, yung gutter natin, mabutas na yung mga gilid-gilid na gutter. Pag yan ay nabarado at lagi lang siya tanggap ng mga dumi at tanggap ng tubig, babali din yan, nababali din yan. Baka sa buhay natin, tingnan din natin, no? Lahat ay nagkakaisa that time. Puso at kaluluwa nagbabahagi. Ang tunay na puspos ng Espiritu Santo na mananampalataya ay hindi lamang matapang sa pagsasalita, pag-share ng Word of God, kundi pagbibigay o bukas palad na nagbibigay. Mga kapatid, as we go on as we reflect in this Word, tingnan natin, saan na po ba tayo at anong klase na po ba tayong manampalataya? Do we have time to devote ourselves with the spiritual? Yung meron po ba tayo, puspos ba tayo ng banal na Espiritu Santo? No? Ang mga pusos ng banal na Espiritu Santo ay makita natin sa chapter 4, sa kabila ng mga hamon, no, nila dati, titingnan nyo, pangkaraniwan lang, di ba? Napansin nila ng mga Sanhedrin o napansin ng mga Sadducees, ng mga pari noon, napakasimpleng mga tao lang to. Walang mga pinag-aralan, mga mangingisda. No? So ano yung story? Ano yung implication? Di kailangan maging professional ka para puspusin ka ng banal na Espiritu Santo. Amen?
Si Saul nga, no? Si Saul, in 1 Samuel, nasa devotion kasi kami, si Samuel, sabi ng Diyos, puntahan mo si Saul. Pinili ko yan para maging mangunguna sa Israel. Nang pinili na si Saul ng Diyos at nagkaroon na siya ng kapangyarihan, ang ginawa ni Saul ay lumabag doon sa gusto ng Diyos. Kaya imbis na pupuspusin siya ng Espiritu ng Diyos, ang pumupusto sa kanya, Espiritu ng demonyo. Kaya ang ginawa niya ay marami siyang pinapapatay. At ang ginawa niya ngayon, ang sabi ng Diyos, tinanggal na ng Diyos ang Espiritu doon kay Saul at ang pinili naman niya ay si David. Ngayon si David na pinili ng Diyos at naglingkod si David under the management of Saul. Ang nangyari naman, imbis na si Saul ay nangunguna doon sa paglilid sa Israel, ang ginawa niya, hinahunting niya ngayon si David. No? What does it mean? Meron pa dun sa chapter 17, chapter 16, 17, 18, no? Minsan pag pumapasok na ang espiritu ng demonyo kay espiritu ng masamang espiritu kay Saul, ang gagawin niya, wala siyang makikitang maganda para sa Israel, kundi ipahunting na lamang yung si David dahil ang nasa isip niya yung pagsiselos. Why I'm talking this one? Balikan natin yung yung konteksto ni Pedro at ni Juan. Sabi ng mga pare, sabi ng mga leaders, Sadducees, itong mga taong ito napaka-ordinaryo, mangingisda. Walang natatapos, walang pinag-aralan, pero napakatapang nilang magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Sa ating henerasyon, the more na marami tayong edukasyon at nakakabasa tayo ngayon at edukado tayo, the more sana na-challenge ang ating sarili to understand the Word of God and to share the Word of God. Anong ginawa nila? Puspos sila ng banal na Espiritu Santo. At sa kabila ng mga hamon sa buhay, anong ginagawa ng mga apostol? They prayed together. That is why this morning, I want you to emphasize and I want to emphasize ang simbahan na nanalangin, nagkakaisa na manalangin, magkakaroon yan ng transformation. Sa Emmanuel Christian Church, yun ang aking vision, no? Na marami, hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat ang nananalangin, kundi tayong lahat naniniwala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Come and pray together because the community or prayer of the community, it will transform the church. It will transform the community. Dahil sa ating buhay na puno ng panalangin, tayo at nagkakaisa na nananalangin, puspos ng banal na Espiritu Santo, sa atin magsimula yung boldness to share the truth to others. Amen? Huwag natin iasa lang sa Sunday school teacher. Huwag natin iasa doon sa mga council head. Huwag natin lang iasa doon sa elders or sa pastor. As we believe in Jesus Christ, as we receive Jesus Christ, our Lord and personal Lord, this is also our privilege to share boldly the word of the Lord. Amen? Amen? Kahit man lang yung kapatid mo, kahit yung tiyahin mo, kahit yung kasama mo sa bahay, share the word of the Lord. Marami man kayong conflict sa bahay, huwag niyong kalimutan ibahagi ang salita ng Diyos. Much more, dahil nakakilala na kayo sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, magkaroon tayo ng tapang na ibahagi din sa iba. Sino nalulungkot pag ang panahon ngayon, lalo na sa mga kabataan, 500% HIV positive in the Philippines increase. 15 years old to 20 years old in population. 500. 50,000 every day ay merong positive sa HIV mga kabataan. Ito si Pedro at si Juan. Nag-boldly share the word of God. 5,000 agad ang kanilang nasisharean. Ilan tayo sa Emmanuel Christian Church? Marami-rami. Ngayong iba, nilalamig ngayon, kaya nabakante yung upuan.
Kung lahat tayo nagsishare, yung mga bata, yung mga anak natin, pamangkin natin, isinishare natin yung Word of God, yung mga classmate ng mga anak nyo, yung mga bata, yung mga kapitbahay, isinishare natin, yung mga nagsusuot dyan ng papekpek short, papokpok shirt, nasa labas, nakita mo, when we share the Word of God, kaysa meron tayong 50,000 HIV positive every day, meron tayong masisharean every day at may share natin yung Word of the Lord. God loves you. Jesus loves you. He cares for you. Yun lang isi-share natin. Mas marami tayong maprotektahan. Amen? Nakakatakot na yung may mga anak at may mga apo. I'll give you an example. This is a real example. Hindi alam, dahil ako ay guidance, hindi alam ng asawa, ng kanyang anak, ang kanyang asawa, husband, ay positive. Ang problema ngayon, meron silang 5 anak. They are going to undergo testing. Ilang taon pa yung itong counseling ko? I think, ano pa lang yan nasa 30 plus up, 5 na yung anak. Ang problema, di ko alam kung mamamatay na tong batang to. Kaya nagyaya sa akin at ipanalangin. Pwede ang puntahan at ipanalangin. Yung kaibigan ko naman, ano ginagawa mo? Sabi niya, nagtitake ako ng kontra HIV. Bakit? Nagagamit ko po kasi, minsan kasi lagi ako nasa parlor. No? Nagpa-parlor, nagpapa-manicure, pedicure. Minsan pala, doon nakukuha. Nagpapalinis. Yung ginamit pala na panglinis, pag may dugo at nasusugat, doon din. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ka nagkaroon ng ano? Kasi kasama ko siya. Bakit ka nagkaroon ng ganon? Sabi niya, kasi ako ay nagpa-test. Di naman ako for my protection kasi lagi akong nasa parlor. So meaning, nagpapalinis ng kuko, naglilinis ng kuko, nasa parlor kasi siya. Ako ay nagugulat na sa mundo. No? It will be the time for us and it is a reminder para sa atin lahat. No, lalo na sa mga kabataan. Praise the Lord dahil may mga bata, palakpakan natin dahil may mga bata nandito sa simbahan. Asaan ang inyong mga anak, yung iba? Nasaan ang inyong mga kapatid? Nasaan ang inyong mga apo? You are the authority over them. Do not let them depart from the word of the Lord. Huwag yung, meron po kaming gagawin. No, it's Sunday. Should be Sunday. Kaya nga yung aking mga pamangkin lumaya sa bahay ko Kasi when I say word of the Lord, ang Sunday, that's word of the Lord. No word of the Lord, no eat. Dahil sana ko nabuhay sa salita ng Diyos, dyan din tayo mabuhay. Literal yon. At kung patamad-tamad ka, huwag kang kumain. At kung ayaw mo sa ugali ko, dahil mahigpit ako, wala akong magagawa. Mas unahin kong paging higpit kaysa makita kita sa impyerno. Diba? Mahigpit naman talaga. Ano sinasabi ng Proverbs? Teach the child. Diba? Turuan yung mga bata. Kailan mo turuan? Kailan mo turuan? Yung maging maging Judas na. Pinapaaral mo, pinapatalino mo, pinapa-university mo, tapos pagbalik, sagot-sagutin ka lang. Napanood nyo yun sa Facebook? Graduate, tapos sinampas man lang yung diploma sa mukha ng mama niya. Ang ganda-ganda ng video. Sabi ng mama, congratulations anak. Yung anak, ginanon sa mukha. O diba, kabastusan yun. Ako, kung wala akong anak at wala akong pamangkin na susunod sa akin, wala akong magawa. Marami na akong anak dun sa labas. Ayaw sumunod sa tama, di wala.
Praise the Lord. Sa kahigpit ko, bumabalik din naman sila. Dala na anak. Tito, bakit? Salamat sa iyong sa iyong pangangaral. Hirap pala ng buhay. Tito uli. Di ba? Acts chapter 4, it reminds us, share the word of the Lord. Sasabihin nila, ay, ikaw nga, Christian ka, ang pangit ng ugali mo. Sabihin mo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. At least, nag-share ako ng word of God sa iyo. Oh. Do you get my point? Hindi ibig sabihin na nagsishare ka ng word of God, anghel ka na. Hello? Pag nagsishare ka ng word of God, you are doing this because you love Jesus. Amen? And you love the next generation and you want to share the word of the Lord. Whatever happens when you share the word of God, God will also process your attitude and your behavior. Hindi porke na ikaw ay, along dawi naman, babait ka rin naman. Di ba, Brother Mario? Nakatira nga ako sa mga... wag i-video. Nakatira nga ako sa seminaryo dati eh. Akala mo kaganda-ganda ng mga suot. Muntik kong sinabunutan yung madre. Kasi ako'y naniniwala na ang buhay, habang tayo sumusunod kay Kristo, we are in the process. Proseso pa yun, di ba? Huwag tayong umasa pagdating dito sa mga katabi mo, anghel. Tingnan mo mga katabi mo. Pag anghel yung katabi mo at inasa mo dito simbahan na anghel yan, ay doon ka na sa langit. Huwag ka dito sa lupa. What you are going to do in here, share the word of the Lord. What we are going to do, share boldly the word of the Lord. Ano yung patunay mo? Ano yung patutuo mo na si Jesus ay buhay sa iyo? I-share mo sa iba. And one issue natin sa lipunan, yung pagtaas 500% ng HIV sa young generation, 15 years old to 20 years old, yan ngayon ang biktima. At sa Barangay San Francisco, mataas din. Nag-meeting kami, tapos lang na meeting, increase. Alam niyo kung sino pinakamataas population dito? Yung 40 years old pataas. Diyos mayo, hindi tumanda. Pataas. Diba? Abot pa ng 65 years old. Share the word. Sabi mo nga sa katabi mo, share the word. Share the word of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinagbabawalan lalong nagpapahayag. Madalas, kung tayo nagpapahayag, binabalik sa atin yung mga ugali natin. Sasabihin nila, ang taray-taray mo, ang ganito-ganito mo, ang ganito-ganito mo, Christian ka pa naman, wag kang magpapekto dyan. Dahil ang sagot yan, anong sabihin mo? Ang Diyos ay hindi pa tapos sa akin. Very good. Hindi pa tapos, kayong asawa mo may pagkamaldita ngayon, ilang taon na kayo nagsama, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Nawain mo yan. Yung girlfriend mo hanggang boyfriend mo na nagkakilala kayo sa simbahan at may attitude at nagpakita ng attitude, sabihin mo sa kanya, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Amen? Yung matanda na nagtataray hanggang ngayon at mabungangera, hindi pa rin tapos yan ang Diyos sa kanya. Amen? Kasi lahat tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen? Pag si Elder Ador hindi nagsasalita, si Elder Rick at nagsasalita straightforward, hindi pa din tapos ang Diyos sa kanila. Lalo na kay Pastor Arman. Kaya nga opposite kami ni Pastor Lawrence. Pastor Lawrence nakakontrol pag nagagalit yon, nanahimik pumunta sa kapihan. Ako hindi. Confrontational ako Guidance Office. Alam niyo po ba, na 7 ang aking kausap na gang leaders sa Barangay San Francisco. Ang napaka-active ngayon ay TBS. Kung hindi tayo mag-share ng Word of God, ginanggang na yung mga anak nyo. Naglakad lang, binugbog.
Pero isang beses pumunta sa guidance, black eye. Sir, napagtripan ako. Nakwento ko na ba sa inyo? Sa kaliwa, naghabulan yung mga estudyante. Sa kanan, dinala yung aking co-teacher, si Sir Marco, yung namatay. Sabi ni ma'am ng principal, Sir Arman, samahan mo muna, ihatid si Sir Marco sa ospital at nasa tricycle, sinakay sa tricycle, padala sa MV Santiago. Tapos, sabi ko, sana ko unahin, yung naghabol doon, napapatayin o yung mamamatay na. Ako na di ba, ang sapatos ko may heels. Tumakbo ako papunta doon sa duwalan. Hinabol ko yung mga estudyante na nagsuntukan at magsaksakan. Sige, magsaksakan kayo. Nakita, si Sir Arman, o nagtakbuhan. Balik, huwag niyong pagtakbo-takbuhin at masakit ang tuhod ko. Balik! Oh. Pagbalik nila, pag guidance office, balik sila lahat. Yung mag-aaway at yung nang-away, yung gahabol, nakinig din naman sa akin. Ay di pumunta sa guidance office. Sabi ng isa, Sir Arman, nandito na kami sa MV Santiago. Opo, sige, tapusin ko muna asikasuhin ko muna itong nagsusuntukan at magsasaksakan kayo. Nandito mamamatay na nga yung co-teacher ko. Teka muna, may kayo magsaksakan, may ayusin muna natin. Puntahan ko muna. Pagbalabas ko sa Sir Arman, nandoon na sa Gentry Med. O ano nangyari? Patay na. Tingnan nyo, namatay na yung guro. Kanina pa sa nahinabol ko. Kaya naghabol pa ako sa inyo. Alam niyo, ganun ang buhay. Di ba? Ginagawa ko na lang comedy yun sa buhay ko. Pagdating ko sa ospital, patay. At least nasib naman yung magpatayan. Ang sakit naman ng tuhod ko. Ha? Share the word of God. And yun ang aking ngayon, yun yung aking vision ngayon sa sa school. Na I could share the word of God. That is why also, Emmanuel Christian Church, I am inviting you to volunteer yourself, be part of our education, values education. Magturo kayo doon. Ano kayo? In favor kayo. Eh, sir, pwede magturo sa school. Every Friday lang yon. Kahit 2 section turuan nyo. Gusto nyo, buong section na turuan nyo, magturo lang kayo 45 minutes. Ibigay ko sa inyo yan. Ako nagagawa ng MOA. Ang gagawin, magturo lang kayo doon. Ituro nyo lang yung catechism, shorter catechism. What is the chief end of man? Tuloy-tuloy na. Lesson nyo na yun. Tapos. Diba? O sinong gustong mag-commit? Sabi na, nag-isip kayo na. Sa mga gusto mag-commit, Sir Maan, pag nag-commit, i-lead mo. Sabi natin, si teacher ako. Wala, ako na magawa ng lesson plan. Kayo lang mag-share. Once a week lang yon. Sister Rica, Brother Christian, mga teacher natin. Sister Cheng. Mamili lang kayo kung saan yung oras na kaya nyo. Isipin nyo yung isang section, 75, 5 kaluluwa yun, maibalik lang sa Panginoon. Lahat ng mga anghel sa'yo, welcome! Good servant! You shared the word of God and you did your job. Job well done. Di ba? Pakaganda noon. Hello? Para yatang nag-backward na agad kayo. That's the boldness. Ito pang isa pang manifestation dito, lahat ay nagkakaisa, isang puso at kaluluwa. Nagbabahagi. Ang tunay na puspos ng Espiritu Santo ay hindi lang matapang sa pagsasalita, kundi bukas palad sa pagbibigay. If you don't have money, we are not asking you. God will not ask always money from you. Di naman niya kailangan yan. Magbigay ka. Anong talent mo na maibigay? Anong kailangan sa simbahan? Anong makikita? Tamang-tama, no? Nag-pray ako, Lord, ano bang message mo? Tamang-tama, July 6, 25th anniversary. Nag-iisip tayo. Gusto ba mag-catering? Ang bawat catering ay 400 plus ang bawat tao. Ang mahal. Kailangan natin ng mga 100,000. Punta na lang tayo sa Mang Inasal. Baba tayo ng Shakey's. Kaya bumaba ang ating gagastusin siguro mga 50 to 60,000 para sa ating silver anniversary. Pwede ba yon? Kayang-kaya yon? 50,000 lang naman, kayang-kaya yan. Kayang-kaya?
Ay, parang ayaw niyo maniwala. Kayang-kaya? Hala, wala talagang ano. Kayang-kaya yan. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos na mapagbigay, ay Diyos na makapangyarihan. Ang kailangan lang ay ang mga mananampalatayang nananalangin. Sama-samang nanalangin. Amen? Kayang-kaya manalangin. Hello? 50,000 and 50,000. Ang kailangan lang taong nananalangin, mananampalatayang nanalangin, yung yayanigin ang buong lugar na ito dahil ang bawat isa, pinakabata hanggang sa pinakamatanda, sama-samang nanalangin at yayanigin ng Diyos yan dahil at lahat ng kailangan natin, ibibigay ng Diyos yan. Amen? 60,000 naman ang naisip nyo. Sa isip manalangin lang. Sa kabila ng mga hamon sa ating buhay, pinapatunayan ng mga apostol na totoo ang nananalangin ng sama-sama, napuspos ng banal na Espiritu at nagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagdudulot ng himala, katapangan at pagkakaisa. Dahil sa pagkakaisa, laging may lakas. Amen? Kaisa ba namin kayo? Bakit walang nag-i-amen pagkaisa namin kayo? Kaisa ba namin kayo? Magkakaisa ba ang Emmanuel Christian Church? Manalangin. Marami tayong ipanalangin. Do not focus on the anniversary. Anniversary ay lilipas lang yan. What we are focusing today is to pray for the souls. No, yung mga young generations, may balik natin sa simbahan, makapagbahagi tayo at idalangin natin, no, yung tapang ng bawat isa to share the word of the Lord. Dahil puspos ng banal na Espiritu Santo, mayroong pagkakaisa at pagbibigayan. Ang tawag noon ay shared generosity. Ang pinapanalangin ng mga apostol ay bigyan sila ng tapang para ibahagi ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, ang tanong ko, anong kinakatakot nyo to share the Word of God? Natakot ba kayo? Takot ba kayo? Uy, huwag na kayo mag-stay sa bahay nyo. Labas-labas din pag may time. Share the Word of God. Abutan tayo. Yung hindi na tayo kayang lumabas. Mami Pining, itutulak mo ng sagdanan niya. So, pang sumama. I appreciate ni Mami Pines. Si Mami Susan, gustuhin yan. Nasa kapitbahay nilang nagsishare. Diba? I want you to look at Mami Susan and Mami Pines. 80 plus na kasi sila. Sila yung nauubos yung ating lakas. Nauubos yung kanilang lakas. Yung desire nila to share nandoon. Ang aking dalangin yun din. Bago ako maubusan ng lakas, mayroon tayong din tapang na magbahagi ng salita ng Diyos. Ano bang aantay natin? No? Huwag na tayo mag-antay. Nayayanigin pa yung ating buhay. Minsan, pag nagyayanig pa naman ang Diyos, saka tayo magsisisi. Lord, sana noon pa. Ngayon na. Narinig niyo na, di ba? Let us share. Magsimula tayo sa pananalangin. Hayaan nating puspusin tayo ng banal na Espiritu Santo at mag-participate tayo sa plano ng Diyos. Simulan natin sa pamilya, sa ating mga kaibigan, no? Huwag kayo masyadong yung legalistic na hindi ka nagsishare ng Word of God kasi baka ikaw ay mapulaan. Huwag kang mag-alala. Just follow the Word of God. Sundin nyo lang yung sinabi ng Diyos. Pag may sinabi ang tao sa inyo, hayaan nyo na. Dahil hindi pa naman tapos ang Diyos sa ating buhay. Sana
lahat ng nakikinig simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa oras na ito. Dalangin natin na karoon tayo ng tapang upang ibahagi natin ang salita ng Diyos sa iba. May mga Bible studies tayo every Saturday. Meron tayong Wednesday, no? Pwede po kayong magpapalago. And then dalangin ko nga na maibalik natin yung once a month na Friday, Elder Rick, yung Friday na all-night prayer, no? Bago tayo nagkaroon ng bagong simbahan na dininig tayo ng Diyos, nag-all-night prayer tayo nung sa luma, tama? Once a month. Naalala niyo yan, Sister Maan, na hinagisan pa nga tayo ng napkin. Luhod ako ng luhod doon, tapos maya paglingon ko may napkin na. Nagis. Okay lang sana yung napkin na hindi gamit. Gamit na. Kasi nanalangin kami doon, luhod kami ng luhod. Pagtingin namin, basura namin sa likod, may napkin pa. Pero ang sagot ng Diyos, bagong building, 2 lote, phase 5, aircon pa. Di ba? Bakit hindi natin siya ibalik? No? Minsan kasi pag komportable na ang buhay ng tao, nakakalimutan na natin ang mga bagay-bagay, yung basic. Pag tayo ay pinagpapala na, honor student na tayo, may pera na si mama, may pera na si papa, meron na tayong nakasave, parang masyado na tayong kampante. Huwag naman natin ayaan na mayanig naman tayo uli para babalik tayo sa basic. Let's continue the basic. Come and pray. Kahit may pangailangan ka o wala, come and pray. That's the gesture of our love and response to our God.